What's up, Bombarkada? So, dito ako ngayon sa labas ng bahay. Install natin yung TPMS kay Tiger. Yan. Sama kayo. Sama kayo. Cut na ito. Let's go. So ito, check natin what's in the box of this tire pressure monitoring system. So, una, yung manual, yung front wheel cap, saka yung rear wheel cap, yung actual na display, USB cable for charging, may nut siya nakasama saka mini wrench. Alam ko meron pa tong clamp para sa handlebars, para dun sa monitor, baka nasa ilalim. Yan, may kasama rin siyang handlebar clamp. So sige, kapitin natin, unahin natin sa likod. Tanggalin muna natin cap nya. Check ko na rin yung tire pressure. Diyan, start tayo 0. So nasa 30.8 lang, malambot pala siya. Ang recommended para kay Tiger is 36. So, dagdagan na natin yung hangin. So, ito. Meron din akong portable tire inflator. So, nabili ko to sa Lazada. Bibili sana ako nung sa Xiaomi. Kaya naisip ko, why not check sa Lazada? Ito, okay naman yung reviews or feedback dun sa item. So, sabi ko, sige, subukan ko. Mura lang naman to . Lagay ko yung link sa description para kung gusto nyo rin bumili. So, meron siyang 4 modes. Pang car, pang motorcycles, or bicycles ata yan. Or ito pala, pang bicycle. Tapos ito pang bola. So dito tayo. So set natin to sa 36. Since 36 yung recommended na tire pressure sa likod ni Tiger. So let's go. So currently 31 PSI lang yung tire pressure natin. So dadagdagan natin. So yan, 36 PSI na siya. Tapos automatic na rin siya nag-shut off or nag-stop yung inflation. So alisin na natin. Medyo maingay lang pala, no? Nabawasan. Okay, so kabit na natin ngayon yung monitor niya. Unahin ko pala muna tong provided na nut. Okay. Next, kabit na natin yung actual na monitor. Ito yung pang rear wheel niya. So let's just make sure na it's tight. There we go. Gamitin na rin natin ito para sure. Ayan, okay na yan. Skip na yan. So next, move tayo doon sa front wheel. So dito naman tayo ngayon sa front wheel. So same drill tayo. Tagalin natin yung cap and then check natin tire pressure. Sa front wheel naman ni Tiger, ang recommended pressure is 33. So check natin. So yan, 28.7. So mababa din. Dalagdagan din natin ngayon ng hangin. So set natin ulit siya ng 33. Yan, 33. Then insert. Yan, okay. So from 27, set natin siya to 33. Ayan, 33 na siya. Tagalan na natin ngayon. So next, kabit natin yung provided na nut. Tapos ito naman yung para sa front wheel niya. So secure lang natin. Ayan, okay na yan. As recommended, based na din dun sa manual, lagyan daw natin ng tubig na may sabon para ma-check natin kung merong leak. Kung wala ako ng tubig na may sabon. So ito, wala naman. So yan, we're good sa front wheel. So double check natin sa likod. So same drill. Yan, lagyan ko lang din siya ng
Sabon na may tubig. Cut na ito. Tubig na may sabon. Wala naman. We're safe there. Or we're good there. Alright. Pawisan na yung lolo nyo. So next kakabit natin yung actual display dun sa handlebar. So niisip ko pa kung saan ko siya ilalagay. So dito yung clamp natin para sa front cam. Tapos yung quad lock. Tignan may scotch tape. Nalagyan ko ng scotch tape kasi pag nililinis ko para hindi pasukan yung charger dun sa ilalim. So, just a safety measure lang. Nalagyan ko siya ng tape. So, iniisip ko, siguro, dito na lang natin ilalagay yung clamp ng monitor. Yeah. So, ito yung clamp niya. Nakasama. So, yan. Dito ko naisip na ikabit sa side mirror stem. Sana kasya. Akala ko baka kasi maluwag eh. Pero, wait, looks. Mukhang kasya naman. So yan, dito na natin ilagay. Dito na lang siguro, sa tabi. Dito na lang. Kasi wala na tayo ibang mapaglagyan eh. Dito sana, kaya naisip ko baka abutin yung phone ko. Sa kabilang side siguro dapat. Baliktarin ko. Yan. Ayan, ganyan na lang. Anyway, hindi naman to fixed. If hindi siya okay dito na pwesto, lipat natin. Para lang ngayon na ma-check natin na working siya. Dito na lang muna. Alright, there you go. Next. So, ito na yung display niya. Nakita niyo naman yung post ko the other night. So, ayan siya. Hindi ko na muna alasan yung screen protector niya. Pipihitin lang natin to. Nasa right side ata yung buttons dapat. So, ayan. Tapos, saka natin ngayon sisikipan. Ayan, okay na siguro dyan. So, ayan, ganyan na siya. Tignan ko na lang sa manual kung paano natin siya i-operate. So, ayan. Naset ko na siya. Kaya lang, ayaw na bumukas kanina. Kasi, low battery pala. So, hayaan ko muna siya mag-charge. Kasi, para ma-sense niya, yung tire pressure ng gulong, kailangan umaandar. So, since low battery siya, hindi muna natin siya mapapatakbo ngayon. Mamaya na lang, tatry ko siya pa-andarin. I-charge ko muna tong display unit. So, yun, babalikan ko kayo ulit mamaya. 3 hours later. So, ayan. Na-charge ko na yung display monitor niya. Tapos, based dun sa manual, kailangan daw pa-andarin yung unit para ma-read ng sensor yung actual na tire pressure. So, lalabas tayo ngayon, papaandarin natin si Tiger para ma-check lang natin na working siya. So, tara, labas tayo. So, check natin kung magbabago ba siya. Kung hindi siya magbabago, ibig sabihin yan na yun. Yan na yung current reading. So, yun, meron pala din siyang oras, kaya lang hindi ko pa na-set. Kasi kanina, ayaw nga nang bumukas. So, akala ko sira. Yung pala talagang empty battery lang siya, tapos kailangan mo munang i-charge. So, na-i-charge naman natin. Hindi pa rin siya full, pero okay na siguro yan para ma-testing natin. So, hindi pa rin siya nagbabago. So, I guess, yan na talaga siya. At yan na yung nasisense niya na tire pressure ni Tiger. So, harap yan, saka sa likod. So, sa harap, 31, sa likod, 34. Pero didiretso na rin natin siya ng ikot para sure na okay na siya. So yan, okay naman siya. So okay na to. Actually mababa pa siya dun sa sinet natin. So ang gagawin ko mamaya, dadagdagan ko na lang yung pressure niya. Teleport tayo, kita-kits tayo ulit sa bahay. Stoy, ano maingay? Ayan, dito tayo ulit sa bahay. Nagbago yung anak ng baka naman. So, dito na tayo ulit sa bahay. Nung pabalik na ako dito, yung rear wheel, eto nagbago, nag 35. So, galing siya sa 34 kanina. Nagbago yung reading na, naging 35. Pero yung front wheel natin, stable na siya ng 31.
So, ang gagawin ko ngayon, dadagdagan ko ulit yung tire pressure sa harap para maging 33 siya. Tapos sa likod, dadagdagan din natin tire pressure. Actually, yung sa likod kahit hindi na. Since 35 naman siya. Ito kasi it's 2 PSI lower than yung recommended. So, I guess kahit gawin ko tong 32, pwede na siguro doon. So, yun, working naman. Pakita ko ulit sa inyo lang mas malapit. Ito yung sa harap, ito yung sa likod. May temperature din siya sa harap. So, it's 28 degrees sa front wheel. Sa rear wheel, it's 29 degrees. Tapos, yung sa display niya, meron din siyang clock. Tapos, ito yung battery gauge. So, yung clock, hindi ko pa naayos since kanina nga kasi empty battery siya. So, mamaya ko na lang yan isa-set. So, ayan, okay naman siya. Working. Working as it's supposed to. Tapos, madali lang siyang alisin. I-unscrew mo lang siya dito. Tapos, okay naman din yung kapit nung clamp niya dito sa stem ng side mirrors natin. So, I think okay na rin yung pwesto niya dyan. Pwede na rin siguro siya dyan. So, overall, it's an affordable tire pressure monitoring system. Tapos, working naman siya. I think I got this for around 600 pesos lang sa Lazada. So, lalagay ko yung link sa description kung gusto nyo rin bumili nito. Pero, I'm thinking of giving maybe a couple of days away to our lucky follower or subscriber. Mag-order ako ulit ng ganito. This isn't much, pero if you want one without, buying yourself, abangan nyo yung ipopost natin about giving, maybe a couple of days away. So, kung umabot kayo dito sa part na to ng video, maraming salamat po sa panonood. And kung meron po kayong mga suggestions about what content you would like to watch or you would like to see, please let me know down in the comments. And again, I really appreciate your support. Hanggang sa susunod po ulit, this is Rev with Zek. Wala muna tayong bomba kasi nandito na ako sa bahay. Medyo maingay. So, sa susunod na lang. Salamat po at kita-kits ulit.